po sa bigay sa amin, Lord. Thank you for your word. Lord, thank you sa pinagpapaliwan, Lord. Naway, ito yung may sa puso namin, Lord. Ibaan namin sa mga araw na buhay. Itong buhay, Lord. Lord, patawarin niyo po kami sa kukulang sa pagkakasala, Lord. And thank you, Lord, sa opportunity to thank you, Lord, na bigay niyo para sa mga. Lord, thank you. Amen. Sorry, wala po akong PowerPoint. Nalimutan ko rin po kasi na ako pala. So, medyo yung mind ko talaga na-focus sa work. Dahil iniisip sa work. And na-stress also. And sorry, Lord. Pero nung habang binabasa ko ito, habang pupunta kami dito nito. So, sobrang dali ka lang intindihin. So, short topic lang din po. So, itong next lesson natin is the character of the Bible. So, ano na tayo? Quick discussion. So, sa Bible, ilang books po ang meron sa Bible? 66. Ilan man old? 39. 39. Ilan ang new? 27. So, quick discussion lang. So, in one word, try natin, in one word lang, try natin i-describe yung per chapter sa Bible. So, in one word, so Genesis, what comes to your mind? In one word lang. So, maraming pwede explain ang Genesis. Sige, i-summarize natin yung Torah, the book ni Moses. Law. Then, yung verse na yung Joshua. Kahit hindi pare-parehas in one word. Ano yung, what comes to your mind in one word? Promise land, Jericho, spies. Yeah. Journey. Judges. Blood. Power. First and second Samuel. David. Those are stories. First and second Kings. And first, second Chronicles. One word. History. Ezra. Nehemiah. Esther. Savior, Memorial. Savior Job. Psalms. Proverbs. Ecclesiastes. Vanity.
Isaiah. The major prophet. Big brother, Isaiah. Jeremiah. The Temptations. Pwede paglalamin. Lamentation, Panoy, Ezekiel. Easy lang yan. Easy. Okay, kasi, ano pala, Daniel muna, Daniel. Grace. Isaiah. Okay, Joel. Amos. Next ang umaga yan. Okay, project. Brian. Wala pa ako sa old. Jonah. Nahum. Habakuk. Dito. Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi. Sa yung gospel. Gospel is Matthew, Mark, Luke, John. Gospel. Gospel talaga. And Acts. Acts. Early churches. Romans. About Corinthians. Churches. Galatians. Ephesians. Philippians. Colossians. Thessalonians. Letters. Timothy. Titus. Philemon. Hebrews. James. Hebrews about faith. James. Peter. John. First, second, third. John. Jude. Last day Revelation. See. So, in 66 books sa Bible, so may iba tayo one-word explanation para yung Bible. No? So, yung Bible is hindi lang isang nagsulat niya. Diba? So, there are... About 500 So, merong... scholars. yung mga author nito,
is may mga prophets, also kings, priests, fishermen, shepherds, tax collectors. Diba? Marami-rami. Iba't ibang tao na nasulat ng Bible. So, while they were writing, sinusulat nila yung mga books. Meron itong nalabong chapters na to after pagkapanalo ng victories or while sinusulat ito nagsasuffer sila. Example is si Paul, diba, habang sa Hollywood siya, susulat na siya. So, itong entire Bible, sa tingin nyo, magkakakonek sila kahit iba-iba yung diba? Naniniwala tayo sa so, ano yung theme ng Bible natin? What is the theme? Ano yung theme? Sa 66 books ng Bible, ano yung theme ng Bible? Ano yung pinupoint ng Bible? So, in one word, Jesus. Jesus ang pinupoint ng Bible natin. So, the one thing that runs throughout the entire Bible is salvation of man through Jesus Christ. So, when you read through the Old Testament, it records for us the fall of humanity. So, sa Genesis, alam natin pag sinabing Genesis, sabi yung creation, then fall, pagkatapos sa creation, fall of man. Then pagpunta natin sa New Testament, sabi na yung fulfillment, yung coming ng Messiah, and yung fulfillment ng mga prophecies. Then, evidently, the Bible centers only Jesus Christ. So, imagine natin sa isang room with 40 people katulad ng sa author ng Bible. Imagine natin na wala tayong team, pero magsusulat tayo ng with our own heart kung ano yun. Yung parang i-express natin yung nasa puso natin, magsusulat tayo ng na isang libro. With 40 people, iba't ibang ages, iba't iba ng pinanggalingan, personalities, background. Then, imagine nyo na instruct nyo sila mag-write ng isang topic na galing sa puso nila without anything. So, sa tingin nyo, anong magiging kalabasan? Iba't ibang topic yun, di ba? Iba't ibang topic. Hindi magtutugma. Hindi walang connection. So, habang mag-discuss kami dyan, parang ang galing na itong sinulat ng Bible, iba't ibang timeline ito eh. Iba't ibang pangyayari sa mundo, iba't ibang ages, iba't era. Pero nung nabuo ito, iisa lang yung naging team. Di ba? Iisa lang naging team nito, which is si Jesus. So, parang galing nga, para sa lahat ng libro, Bible na lang meron ganitong tema. So, sa daming chapter, ay daming books, pero isa lang yung pinupoint. So, ito may binanggit sa si Joel, which is yung word na Christocentric, Christocentrism. So, kung hindi nyo siya Google, alam nyo na ibig pa, idea na kayo kung yung big sabihin. So, from the word itself, Christo, si Christ, then centric is centrism. Ito yung point mo. So, ito yung point ng Bible. Ganyan. So, titignan natin, may Christian tayo lahat. So, masasabi mo din yung iba sa Christianity, may iba't ibang denominations din. So, mayroon mga, isa tayo, Baptist.
Meron pa Jehovah, ganun. So, kung titignan natin, di ba, kung wala kang idea kung ano yung ibang religion, ibang denomination yan, kung isipin natin, Jehovah. Kung may Jehovah rin naman tayo sa Bible natin, so ibig sabihin na parang same lang din tayo kung wala idea, same din tayo sa kanila. Kasi isa lang naman yung pinupoint natin, isa lang din naman yung worship natin, which is si God, di ba? Jesus. Pero kung aaralin mo, kung magdidig dive ka, parang may mga iba't ibang teachings din pala. So, dun nagkakahiwalay-hiwalay pa. That's why, itong Christocentric is very important kasi dapat yung binabasa natin is pointing towards to God. Hindi dapat yung hindi, para sa akin ito, itong verse na ito. Or itong Jeremiah 29:11, for I know the plans that ito para sa akin ito. Kasi alam ni Lord yung plan sa akin. So, hindi na yung point is nagiging lesson na lang siya parang dapat kailangan mag-persevere ako, dapat naniwala ako kay Lord, dapat mag-pray ako mag-pray. Mawala na yung essence ng team, which is si Jesus. Dapat ito yung pinaprayo natin, hindi yung self natin. Ayun. So very short lang to. Sa 66 books na to, it points toward to Jesus na, from the beginning pa lang. Si Jesus na yung pinag-uusapan. And dapat si Jesus din yung magtatapos. It was always been si Jesus lang. Habang sinulat tong Bible to, it was the Holy Spirit of God who guided this, hindi yung isip ng tao. Kasi kung yung isip ng tao to, talagang hindi magiging centralized, hindi magiging priority si Jesus sa mga books na to. So, si God yung behind itong process ng pag-produce ng Bible. So, tingin lang po kasi ito na yung topic na to. So, let me end with the verse. So, if alam niyo yung Hebrews 12:2, so everybody knows naman po yun. Jesus, the author and finisher of faith. So, si Jesus talaga ang author ng Bible. So, very short topic lang po yun. So, if may daragdag po. So, sensya na po kasi natin po. So, prepare. So, very unified talaga. Feel up. Lagi natin isipin na ang Bible, ito po ay mensahe ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi po para kay brother, kay sister, o kay kapitbahay. Kung hindi, pag binasa po natin ang Bible, it points out bawat isa. Kasi tayo mismo, tayo yung pinakausap ng Panginoon. So, pwede natin, kung nangusap na yung salita ng Diyos sa buhay natin, isi-share din po natin. So, alahanin natin. Ito ay mensahe ng Diyos para sa bawat isa. Tsaka, balikan natin Genesis, doon umpisa talaga yung redemption, no? At saka yung promise of Jesus Christ, no? So yung offspring, the woman, darating to crush the head of the devil, the serpent, no? At saka, of course, yung kanyang death ay sabi doon ay yung kanyang sakong tutuklawin. So, bigyan mo mamatay yung Savior. Okay. So, makita natin doon, it's until Revelation, makita natin. Doon sa Revelation, makita natin
consummation ng redemption. Kasi if not of the redemption of Jesus Christ, we have no reason to rejoice sa heaven. Wala yung heaven, wala mag-rejoice doon. Buo tayo yung pierno. Di ba? Kaya sabi ko, because of the love of God, wala kang magawa. No one was worthy to open the seal except the one except the love of God. No? So, meaning to say, yung tao, no reason to rejoice in heaven without redemption of Jesus Christ. So, kaya makita natin doon is about the redemption of mankind through the Lord Jesus Christ. Saka po, idagdag ko kasi yung iba, paniniwala nila sa Bible, hindi lahat ng salita ng nasa Bible ay salita ng Diyos. Kasi may mga salita doon na patungkol sa Diablo, sa masamang espiritu, yung mga nangangalunya, yung mga kasalanan. Pero iba kasing ang akala nila, mga salita ng Panginoon na merong mga salita sa Bible na hindi galing sa Diyos. So hindi po totoo yun. Ang sabi ko na Word of God, yun ang Scripture. Buong yun, from Genesis to Revelation, lahat yun ay tinasihan, sabi nga sa 2 Timothy 3:16, na ang Scripture is kinasihan ng Espiritu para magamit natin. Rebuke, reproof, maging yung pamumuhay natin, maging banal na pamumuhay. So yun nga, yung Bible sabi doon na basic instruction before leaving earth, yung Bible. So wala kang makikita word sa Bible, na Bible talaga yung B-I-B-L-E. So yun ang sinasabi nila na basic instruction before leaving earth. So yun ang yung instruction ng Panginoon. Basic instruction before leaving earth. Bago tayo pumalis, yun ang instruction nila ng Diyos. Basic instruction before leaving earth. Yun ang Bible. So yung buong Biblia, from Genesis to Revelation, kinasihan ng Panginoon, ng Holy Spirit. Sabi, God's breath. At ginamit yung mga pastors, ay mga apostles, mga prophets, mga sinabi ko kanina, yung mga even tax collectors, so kinasihan lahat sila na banal na Espiritu. Kaya tayo kung may merong Biblia. Si Barok. Tanong ko lang kay Godina. Si Barok, nagalit siya Si Godina. Meron akong nabasa, ewan ko continuous nila yung meaning ng Bible. No? Kung titignan mo yung meaning niya sa dictionary, collection of books. Oo, yung sinasabi. Mini library po. Oo, bakit collection of books? Yung Bible daw, hindi raw yung Word of God, collection of books. Pero kung, kaya nga, ganun na lang ang ginawa nila. Hindi ko alam kung kanino nang galing yung meaning na yun, kung sino yung gumawa ng collection of books. Ang dami-dami books eh. Kung ba, nag-collect ka ng mga book, Bible din matatawagin nyo. Hindi na, tapos walang binanggit na ito'y salita ng Panginoon. Pero yung sinabi nga ni Brother Edward na all scriptures, di ba? God-breathed. Tapos, basahin natin. All scriptures, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for good work, for every good work. So yung Biblia pala, talagang nakalaan para sa mga servant ng Panginoon. Kasi once nagdambitin mo yun sa mga hindi nakakilala sa Panginoon, parang bali nila yun eh. So yung servant ng Panginoon, pag naging Christ-like na siya, doon mo makikita
salita kung paano siya makakaakay ng mga tao. So yun doon nabuhot yung salita ng Panginoon doon sa mga kaya yun, especially para sa mga mananampalataya, dapat talaga yung Biblia kailangan talaga natin. Kasi yun may useful for teaching, rebuking, training in righteousness para equip ka sa bawat magandang gawain na nakakilasa yun. So yun na. Isa pa po yung shepherds. Yung salita ng Panginoon na tinatawag shepherd's voice. Shepherd's voice. So, sabi ng Biblia na yung mga tunay na mga tupa, alam nila yung hindi mga tupa. So, yung tunay na tupa, kilala nila yung boses ng shepherd, yung pastor. So, pag hindi ka tunay na tupa, hindi mo kilala yung boses ng shepherd. So, yung kaya dun sa iba, hindi nila kilala dahil hindi sila tupa. Sinabi na po nila, pero nakakalimutan talaga natin yung Biblia. From the beginning, explain po ni Pastor. Tapos, ayun na, dahil tapos na ng fall tayo, ibinigay si Christ. Tapos, mula po doon sa pagkabigay kay Christ for the redemption mo sa ating kasalanan, before po siya namatay, iniwanan tayo sa Father. Nagkita po yung si Brother Dwight na talagang makakaunawa lang po doon sa mga kinasihan, doon sa mga tinawag na tumanggap kay Kristo. Kasi pag wala po tayong relasyon sa Panginoon, we don't care about the Bible. Magkakaroon yan po yan ng alikabok. Pero tayo, how blessed we are, because it is the Lord Jesus Christ who gave us the understanding. At pagkatapos po noon, ngayon, ibinigay na niya lahat ng responsibilities is doon sa mga tao na tumanggap kay Kristo. At ngayon, if we're going to talagang meditate the Word of God, ang nakakalungkot, what is the response natin doon sa iniwan ng Panginoon sa atin? That go live and make disciples. Papatayahan lang na natin yung mga tao na magpunta sa impyerno. Kung hindi na paano kikilos, sino po ang kikilos? At sino po ang tutugon doon sa pananagan ng Panginoon? Kaya nga po ito sa continue to pray na ang living stone, the next generation for us. Na sana po, the Lord will continue to touch them. Na kumilos po sila. So that their salvation will continue to restore the joy of our salvation for this church. Magkakaroon na naman daw po tayo second year anniversary. After the second year anniversary, the family that continue to hold on the promises of the Lord, tayo lang po ang maliligtas. How about the rest? Give us praise and give us dominion to respond to the calling of the Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Pero yung character of the Bible, yung amazing po kasi sa Bible is, yung central plot ng Bible is about kay Christ. Walang, pagbabasahin mo yung Old Testament, yun yung pinag-usapan namin kanina yung awareness na. Pagbabasahin mo yung Old Testament, hindi mo may isip, kung binasa mo siya as a book, hindi mo may isip na from the choosing of Abraham, na inalis siya sa Canaan, mapupunta yun kay Christ. Kasi parang ang layo yung time of perfection na kung bakit si Christ napunta ng Rome, kasi nandun yung robes, nandun lahat ng bagay. Parang sasabihin ko na, ang galing naman, it's not mere coincidences Kasi na-foreshadow lahat ng mangyayari. And until now, na-foreshadow yung mga ginagawa ng mga Kristiyano, kung ano yung mga ugali ng churches, kung ano yung mga nangyayari sa churches. And
yung thing, the most beautiful thing for me about the Bible is it's being Christ-centric. Bakit siya napaka-beautiful thing? Kasi meron kang basihan. Diba? Yung basihan mo si Christ. So, ayun yung gagawin natin timbangan para sa, sino na ba ako sa Christian? Diba? Di ko po alam kung narinig ko yung mga, pag nag-ano ka kasi, yung isang, halimbawa ko niya po, nasa company ka, hindi na trabaho. Pag nasa company ka, yung boss mo, pag nagbigay sila ng, kailangan mong tapusin to. Ito yung quota nyo for the month. Pag nakita nila na maganda yung quota nyo, tataasan pa rin yung quota nyo. Kasi kaya mo naman eh. So pag nakita nila kaya mo habulin, tataasan nila. Pag hindi nila nakita na kaya, pwede natin babaan, baka pwede natin i-adjust. Tapos babalik na naman dun sa pero may Christ hindi ganun eh. Pero ito na yung quota. Para makuha yung quota na to, ano kailangan mong gawin? Kailangan mong gayahin kung sino na sa Bible. Kailangan mong maging sentro si Christ. Siya yung magiging sentro. Kaya yung Bible, it's very Christ-centric. Kasi from the story to the end of the story, pag binasa mo siya, pagka-apply mo sa buhay mo, yung magiging sentro mo dapat si Christ. At si Christ yung magiging katulad mo sa buhay natin. Now, sabi ko kay Kuya, doon ko rin magiging na-realize sa dami ng branches ng Christianity ngayon. They call themselves Christian. Yung isang halimbawa po, si Jehovah. May kita mo, bakit mo sasabihin na hindi naman sila talaga Christian, bakit sila naging kulto? Kasi wala na si Christ doon sa center sa kanila. Meron na silang supplementary na ilalagay. Iba na yung mag-save sa'yo, hindi na si Kristo. Iba na yung Diyos, magiging ka-level mo siya. Diba? So, kung gano'n na yung nangyari, wala na si Christ, hindi na yung center, then, malalaman mo, kulto na yung bagay na yun. Hindi po ba applicable rin yun sa buhay na? Sabi natin yung lalabas. Living in a kingdom, yung kingdom ng Panginoon. And having that centerness sa buhay ng Kristo. If we tell ourselves that we are Christians and important yung Bible sa atin, dapat maging Christ-centric. So, it's a very special word. It's a very, very powerful word. Pero sa totoo po, mahirap. Mahirap siya. Kasi may living system. Eh, imon sa kanya. Thank you po. Ay, sorry. And last na. Yung kasi may napanood lang ako, yung si Manoy, parang siya ng parang divine intervention. Ano siya? Kasi sa social media, makulit, medyo bastos. Pero kung nakaraan na, nag-post siya na umiiyak siya sa kotse. Umiiyak siya sa sasakyan. Kaya para siyang nagkaroon ng divine intervention. Kung ngayon, inaalay nila yung buhay na kayo. Ang napansin ko, kung i-relate natin sa topic natin, ito yung main topic natin is reliability of the Bible. So ano yung bakit siya reliable? Ano yung character niya bakit siya reliable? Yung character na sinasabi natin dito is, yung character ni Bible is nilalapit na tayo. Nilalapit na tayo kay Lord. Nilalapit na tayo kay Jesus Christ. Kaya may ibang mga kasabi nyo, may maririnig kayo na nagkikwento. Sobrang depressed nila. Pag bukas nila ng Bible, ang galing daw kasi sakto. Sakto daw yung sinasabi ng Biblia dun sa pinagdadaanan niya. Paano yung magkakataon? No? At sinasabi ko sa inyo, kahit saan kayo dyan magbukas, kahit anong chapter, kahit anong verse ang buksan nyo, sasakto at sasakto sa buhay nyo. Bakit? Kasi yung character ni Bible is inilalapit niya kay Lord. Kahit saan ka bumukas. Kasi yung parang magic sa kanila eh. Pagbukas ko, ito agad yung nabasa ko. Ang galing pala ni Lord. Kahit saan ka magbukas dyan from Genesis to Revelation. Yun ang masasabi mo, ang galing ni Lord. Kaya yun yung pinaka-character ni Bible na natin kalilimutan. Ilalapit na tayo. So pag feeling natin na lumalayo tayo, kapit tayo sa lubid, basa tayo. Kasi ilalapit na tayo kay Lord. Yun lang po, maraming salamat. Thank you po. So, let me end na lang with this na ang Bible is hindi siya parang true stories. Hindi na story siya na
may stories, kid stories, di ba pag sinabi ng stories, may, at the end of the story, may moral lesson siya. So hindi siya yung parang yung Pagong at si Kuneho. Ano bang story ni Pagong Kuneho? Pag hindi ka, dapat kailangan tuloy-tuloy ka pa rin kahit anong process. May story siya. So, ma-apply ko sa buhay natin. So, technically, hindi naman mali yung may ganon. Kasi talagang may lesson talagang per story sa Bible, per chapter. So, example ko na lang yung sin-example namin Joy, si Joseph. So, ano ba ang pinagdaanan ni Joseph? Di ba, naghirap siya. At then, fast forward sa ang naging end ng story ni Joseph is naging king siya, pinag-binless siya. So, technically hindi naman mali yun na dapat ganito rin tayo. Dapat mag-proceed tayo, kailangan mag-hard work tayo, maging faithful tayo kay Lord. Hindi siya mali. Pero kung yung intention mo kasi, gusto ko kasi maging katulad din ni Joseph na pagka-end ko, gusto ko rin i-bless din ako ni Lord. Dapat hindi ito gano'n na yung intention natin is dahil gagawin ko to, susundin ko itong lesson na to para sa akin din dapat ang ending ko rin natin is mag-glorify natin si Lord. Dapat itong lesson na to is hindi siya para i-glorify natin yung sarili ko dahil gusto kong mag-bless ako. Gusto kong mag-bless tayong lahat. Dapat is mag-bless natin si Lord. Magbigay natin yung glory sa natin. Mag-glorify natin siya. So yun yung purpose ng Bible is a lesson for us na dapat is ang end natin is to glorify God. Yun yung topic natin. Ito yung center ng Bible. To Jesus and Jesus lang po. Yan po. Let's pray po. Lord, thank you Lord for this lesson Lord, for this day Lord. Truly Lord, naunawaan mo namin Lord, Lord, yung instructions Lord, para sa amin Lord. Do glory to you alone Lord. Lord, wala kami, Lord, wala 1% sa amin Lord, hindi 1% Lord sa inyo Lord. Babalik namin lahat. Ang papuri ka sa naman Lord. Lord, hanggang niyo itong self-centeredness namin, Lord. Lord, ikaw po yung center ng buhay namin, Lord. Ikaw at matawag talaga namin kayong Diyos, Lord. Hindi yung sarili namin ang mahuhuli sa amin, Lord. Thank you, Lord. I-bless niyo po itong week na to. Ang following days, Lord. Lord, continue to remind us, Lord, what you did on the cross, Lord. Lord, yung pagmamahal mo, Lord. Thank you, Lord. Natin mo po ba sa amin, Lord. Siyempre, Amen.